Hi everyone, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lerma Novales Sarmiento. Sa mundo natin na puno ng kaguluhan, tinawag tayo para maging espiritong mandirigma ng Diyos. Ang ating misyon ay ipaglaban ang katotohanan laban sa kasinungalingan at ipagtanggol ang mabuti laban sa kasamaan. Tayong lahat ay traveler lang dito sa mundo na binigyan lang ng pagkakataon ng Diyos para manatili ng pansamantala sa mundo. Ang buhay natin ay hiram lang natin sa Diyos. At sinabi ni Jesus, kung kilala nyo ang aking Ama, ay kilala nyo na rin siya. At ngayon nga ay nakita nyo na siya. Ang katotohanan, si Jesus ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Ay Diyos at anak ng Diyos. At si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Holy Spirit. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Holy Spirit na pinapako at pinapatay ng mga pari sa krus. Dahil hindi tinatanggap ng mga pari na si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. Sa mundo ng politika sa ating bansa na puno na ng kasamaan, ang gobyerno ni Bongbong Marcos, marami ng mga tao ang galit na galit kay Bongbong Marcos. At ipinahayag ni Jesus ang katotohanan. Hindi nyo ba nalalaman na templo ng Diyos, ng Holy Spirit ang inyong katawan? Na siyang tinanggap nyo sa Diyos. Hindi kayo nabubuhay para sa sarili nyo lang. Kaya ating parangalan ng Diyos sa ating katawan. Honestly, bilang isang tao, hindi ako iiral sa mundo kung walang Espiritu sa aking katawan. At ang Holy Spirit, ang siyang lumalang sa akin, sinapupunan ng aking ina, ang nagbigay sa akin ng otoridad para magbahagi ng katotohanan at ipakilala ang Holy Spirit na nasa ating katawan ang dapat lang kilalanin na Diyos, namang espiritual, para maging kapatid tayo ni Jesus sa isang Espiritu na tangyang sinasamba at kinikilalang Father ay ang Holy Spirit na nasa ating katawan. Ang laban ko ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kampo ng kadiliman na silang kumakalaban at lumalapastangan sa Holy Spirit. At narito na tayo sa huling panahon. Sa araw na to, ang topic ko ay Bongbong Marcos, susunod ka kay Juan Ponce Enrile sa impyerno. Ang katawan ni Juan Ponce Enrile ay sagrado ring templo ng Holy Spirit. Pero ang naghari sa puso ni Juan Ponce Enrile ay hindi ang Holy Spirit, kundi ang Judas at traidor at demonyong si Satanas. Kaya binitray ni itong matandang si Juan Ponce Enrile ang ama ni Bongbong Marcos noon. Si Juan Ponce Enrile, sina Fidel Valdez Ramos ang mga kaparian na nagkaisa para patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos dahil si dating late President Ferdinand Marcos ay hindi nagpapadikta sa mga pare. Which is ganun din si Tatay Digong. Hindi siya nagpapadikta sa mga pare. To si Tatay Digong brutal ang bunganga, so minura niya ang mga pare at sinabi niya na ang Diyos ng mga pare stupid at walang common sense. Which is lalong ikinagalit ng mga pare. At itong si Bongbong Marcos naman ay puppet na nagpaampon kay Juan Ponce Enrile na naging Judas, hindi lang sa kanyang kapatid, kundi kahit patay na yung kanyang ama na si dating late President Ferdinand Marcos ay hinudas pa rin niya. Si Tatay Digong na siyang tumulong para may palibing ang labi ng kanyang ama sa libingan ng mga bayani ay tinraidor ni Bongbong Marcos. Si Sara Duterte na siyang sumuporta kay Bongbong Marcos noon para maging presidente ay tinraidor din ni Bongbong Marcos. Ang naghahari sa puso ni Bongbong Marcos ay hindi ang Holy Spirit kundi ang demonyong Judas at traidor na si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Holy Spirit. Kaya nasabi ko na susunod si Bongbong Marcos kay Juan Ponce Enrile sa impyerno dahil ang puso ni Bongbong Marcos ang naghahari ang Judas at demonyong si Satanas. Narito na tayo sa huling panahon. Ang laban natin dito sa mundo hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman, na silang mga Judas, traidor, magnanakaw, sinungaling, na silang mga salot na anak ni Satanas. Bongbong Marcos, ang may pag-aari ng buhay mo ay hindi ang sarili mo, kundi ang Holy Spirit. Kaya kayong mga bangag, winarningan ko na kayo. Hindi si Bongbong Marcos ang may pag-aari ng buhay nyo, kundi ang Holy Spirit na parati kong kasama na siya rin parati nyong kinakalaban. Ay ang Ama ni Jesus. Ang Holy Spirit na nasa katawan ni Tatay Digong ang perfect God at Holy Father na dapat lang paglingkuran. Hindi ang Pope ng kulto ng Romano Katoliko na isang demonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa Holy Spirit.
Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan natin sa ating mundo ay Armageddon. Pag sinabing Armageddon, ito ay labanang espiritual. Espiritong mabubuti, laban sa espiritong masasama. Mga demonyo ni Satanas, laban sa mga anghel ng Diyos, ng Holy Spirit. Sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, na siyang lumalaban para ipaglaban ang katotohanan. At yung patungkol sa flood control issue ay imbestigahan para maparusahan yung mga Judas. Ang lumalaban para kalabanin ang korap na gobyerno ni Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, dahil akala niya pangulo siya, nakatayo siya sa trono, leader siya, kaya niyang manipulahin ang lahat ng mga tao sa ating bansa. Pero ang pagkakamali ni Bongbong, hindi niya kayang manipulahin at diktahan ng Holy Spirit na nasa katawan ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil ang katawan ni Senator Alan Peter Cayetano ay templo rin ng Holy Spirit. Hindi mo pwedeng paluhurin ang Holy Spirit sa'yo, Bongbong Marcos. Ikaw ang luluhod. Sa huli, magmamakaawa ka, Bongbong, sa Holy Spirit na patawarin ka pero hindi ka pakikinggan. Dahil na naghari sa puso mo yung Judas at demonyong si Satanas, katapusan mo na, Bongbong Marcos. Itong year na 2026, ito talaga yung pinaka hindi normal na taon. Marami nangyayaring kaguluhan sa iba't ibang parte din ng mundo. At higit lalo sa ating bansa. Talagang nung naging Pangulo si Bongbong Marcos, maraming mga taong nagnanais na patalsikin na siya. Sinisigaw ng taong bayan, mag-resign. Lahat ng katawan ng taong bayan na sumisigaw na mag-resign na siya ay templo ng Holy Spirit. Ngayon, kung ang mga tao sa ating bansa, makikita nila na ang Holy Spirit ang Diyos na gumigising sa kanila, hindi nila kakatakutan si Bongbong Marcos. Bagkos ang taong bayan ay magkakaisa na dumugin si Bongbong Marcos sa Malacanang at patayin na. Para magwakas na yung kaharian ng Judas at demonyong si Bongbong Marcos. Hindi nyo dapat pang hinayangan ang kaluluwa ng isang Judas at traidor na siyang demonyo na kumakalaban sa Holy Spirit. Dapat lang mamatay siya dahil ang puso niya nasa panig ng demonyong si Satanas. Kapag kinalaban mong Holy Spirit, hindi kanya patatawarin. Dahil ang puso mo ang naghari si Satanas. Ang Holy Spirit si Satanas talagang magkalaban yan. Kaya kayong mga bangag na galit sa Holy Spirit na nasa katawan ko, mangangamatay din kayong mga demonyo. At yung sinasabi nyo na salot ako, baliw, siraulo, ang demonyo si Satanas na naghahari sa puso ko, nagkakamali kayong mga tanga. Ang Holy Spirit na nasa katawan ko ay hindi demonyo, hindi baliw, hindi Judas, hindi traidor. Kundi ang inyong amang demonyo na si Satanas. Kayong mga bangag ay mga demonyo at salot ni Satanas na nagmamatas, nagmamayabang sa Holy Spirit. Pinahiram lang kayo ng buhay ng Holy Spirit na mga demonyo kayo. Hindi kayo Diyos na nakahihigit sa Holy Spirit. Ilang beses po nang sinasabi sa inyong mga tanga. Ang Holy Spirit ang may pag-aari ng buhay niyo at hindi si BBM na bangag. Pero pilit pa rin yung kinakalaban ng Holy Spirit. Mangangamatay kayong lahat ng mga bangag na nasa panig ng demonyong si Satanas. Hindi kayo maliligtas dahil hindi kayo patatawarin ng Holy Spirit. Lahat ng kaluluwa niyong mga Judas at traidor na kumakalabat lumalapastangan sa Holy Spirit, na siyang Diyos na may pag-aay ng buhay niyo, mangangahulog lahat sa impyerno. Ang kataas at kayabangan niyo magpapahamak sa inyo. Dahil ang naghari sa inyo yung sa puso niyo yung Judas at traidor na si Satanas ang punong-puno ng pride. God hates pride. Dahil nga hindi kayo marunong magpakumbaba. Dahil naghahari sa inyo yung inyong kataas at kayabangan, mangangamatay kayong lahat. Na mga umiidolo kay Bongbong Marcos, kayong mga pari na kumakalabat lumalapastangan sa Holy Spirit na inidolo nyo ang sarili nyo na kayong tawaging Father, mangangamatay kayong lahat. Lahat ng kaluluwa nyo ay mangangahulog sa impyerno. Ang Holy Spirit lang ang dapat sambahin at kilalanin na Diyos at amang espiritual para patawarin ng Holy Spirit ang kasalanan nyo at maligtas ang inyong kaluluwa na makapasok ang kaluluwa nyo sa kaharian ng Diyos sa langit. Lahat ng mga Judas at traidor na kumakalaban sa Holy Spirit, sa impyerno lahat nangangahulog ang kanilang kaluluwa kung saan naroroon ang Judas at demonyong si Satanas. Kaya Bongbong Marcos, bilang ng mga araw mo, susunod ka kay Juan Ponce Enriquez sa impyerno.